Commission on Human Rights. Ito ay isang ahensya ng ating gobyerno kung saan pinapahalagahan nito ang ating mga karapatan bilang tao, mga mandato, pananaw at misyon. Pinahahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiyahan ang buong paggalang sa karapatang pangtao. Yan. Ang Commission on Human Rights ay ang pambansang institusyon sa mga karapatang pantao, National Human Rights Institute. Ayan, yan ang NHRI sa Pilipinas, kung saan tinatamasa nito ang A, accreditation ng International Coordinating Committee ng NHRI. Sumusunod ito sa mga prinsipyo ng Paris sa katayuan ng NHRI na pinagtibay ng UN General Assembly noong 1995. Ang Commission on Human Rights bilang NHRI ay ang mga sumusunod na tungkulin: tagataguyod, nagbabantay, tagapayo, nagtuturo. Yan, dito ay nilikha ang isang malayang tanggapang tinawag na Commission on Human Rights. Ano nga ba ang mga programa at serbisyo nito? Investigasyon at pagdinig ng mga reklamo. Nabuo ang mga komite ng pagsisiyasat upang siyasatin at malutas ang mga reklamo. Ang komisyon ay nagsisilbing isang lupon sa paghahanap ng katotohanan na administratibong opisina o ahensya ay nagre-rekomenda ng paghaharap ng mga kaso sa tamang hukuman. Serbisyong pagdalaw. Tinitingnan ng programang ito na kahit nasa kulungan ang mga bilanggo at mga detenido ay patuloy na tinatamasa ang kanilang karapatang pantao na sila ay ginagamot ng makatao alinsunod sa tinatanggap na mga pamantayan sa international para sa paggamot ng mga bilanggo at mga nakakulong. Pampublikong impormasyon at edukasyon. Ang komisyon ay nagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa mga karapatang pantao para sa mga tiyak na sektor na kinabibilangan ng mga pulisya, militar, guro, mag-aaral at iba pang mga pangkat. Nagsasagawa rin ito ng pampublikong impormasyon gamit ang TV, broadcast at print media at ang paggawa at pamamahagi ng mga materyales sa karapatang pantao tulad ng mga poster, pamphlet, flyers at videotape. Legal na tulong at pagpapapayo. Ang libreng legal na tulong at pagpapapayo ay ibinibigay sa mga taong dahil sa kahirapan ay walang kakayahang kumuha sa kanilang sarili ng legal na pagtagapayo sa kanilang hinahangad na hustisya. Tulong sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ang programa na ito ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao at kanilang pamilya upang mabayaran ang paglibing o mga gasto sa medikal na bunga ng nasabing paglabag. Nagbibigay din ang komisyon ng mga serbisyong pangsiguridad para sa mga mahalagang saksi at pagsisiyasat ng mga kaso. Linya ng aksyon at pagsangguni. Ang libreng agarang legal na tulong ay ibinibigay sa lahat ng mga kliyente na nangangailangan. Ang komisyon ay nagsasangguni din ng mga kaso sa ibang grupo o ahensya. Ayan. A society where human rights and fundamental freedoms are fully enjoyed by everyone and are respected, protected, and fulfilled. The Commission on Human Rights of the Philippines shall protect and promote human rights of all, prevent human rights abuses, and monitor and advise the Philippines' compliance with its international treaty obligation through collaborative effort with the government and the people. Mga pangunahing pinangahalagahan, nangangako kaming itaguyod ang pinakamataas na antas ng kahusayan at integridad sa aming sarili bilang isang mahusay na lakas sa paghahatid ng serbisyong pampubliko. Kami ay naninindigan sa pag-ibig sa bansa at sangkatauhan, paggalang sa tao at dignidad at proseso sa lahat ng oras, pantay na proteksyon at pagtrato para sa lahat, neutralidad at objektibidad sa lahat ng aming opisyal na pakikitungo, karapatan sa tungkulin at katapatan sa paglilingkod sa publiko, good governance, transparency, accountability, and participation, independence, initiative, and innovation, unity amidst diversity.
Kami ang komisyon sa mga karapatang pantao nangakong magbigay ng maagap, mararating, tumutugon at mahusay na serbisyo sa publiko alinsunod sa aming mga utos, constitutional at universal na mga pamantayan ng karapatang pantao at patuloy na mapabuti ang aming kalidad pamamahala ng sistema upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente at mga parokyano. Siyasatin sa sarili nito o reklamo ng alinmang partido lahat ng uri ng paglabag sa karapatang tao na kinasasangkutan ng mga karapatang sibil at politikal. Ipatupad ang mga alituntunin at patakaran ng pamamaraan at tukuyin ang paglabag alinsunod sa patakaran ng hukuman. Magbigay ng angkop ng mga legal na hakbang para sa pangangalaga ng mga karapatan ng tao sa lahat ng tao sa loob ng Pilipinas. Gayon din ang mga Pilipino nakatira sa ibang bansa at magbigay ng pag-iingat sa pamamaraan at legal na tulong para sa kapuspalad na nilabag ang karapatan ng tao o nangangailangan ng proteksyon. Gamitin ang pagdalaw sa kapangyarihan sa mga kulungan, bilangguan o detensyong pasilidad. Magtatag ng patuloy na programa ng pagkasaliksik, edukasyon at impormasyon para mapahusay ang paggalang sa mga karapatang pantao. Magrekomenda sa Kongreso ng epektibong mga hakbang upang itaguyod ang mga karapatan ng tao at magbigay ng kabayaran sa mga biktima ng paglabag ng mga karapatan ng tao o ng kanilang pamilya. Subaybayan ang pagsunod ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga international na obligasyon sa mga karapatang pantao. Pagkalooban ng kaligtasan sa pag-uusig ang sinumang tao na ang patotoo o ang pagkakaroon ng mga dokumento o iba pang katibayan ay kailangan upang maginhawang malaman ang katotohanan sa anumang investigasyon na isinagawa dito o sa ilalim ng otoridad nito. Humihiling ng tulong sa anumang departamento, kawanihan, opisina o ahensya sa mga pagganap ng mga gawain nito. Magtalaga ng mga opisyal at empleyado nito alinsunod sa batas at isagawa ang iba pang mga tungkulin at gawain na maaaring ibigay ng batas. So ayan na nga mga kabarangay, binabalangkas na nga ang pagtatayo ng ating mga barangay Human Rights Action Center para sa lahat ng 48 barangays ng buong Tanawan. Actually, ang programang ito ay ipinatutupad na sa alin mga ibang probinsya pa ng Pilipinas katulad ng Balanga, Bataan at mga parte ng Bulacan at ang iba pang mga lugar kung saan sa Pilipinas ay ipinatutupad na at namamayani ang ang ahensyang nagpapatupad nito kung hindi itong walang iba kundi itong Commission on Human Rights o yung tinatawag na CHR. At ito ay mahalagang topic or kontribusyon ng ating mga mamamayan para sa ating komunidad. Ay pinapahalagahan ng Commission on Human Rights ang ating mga karapatan. Kaya tayo ay magkakaroon ng isang barangay Human Rights Action Center o yung tinatawag na BHRAC na tinatawag. At ito nga ay pinirmahan ng ating punong lungsod, Mayor Sunny Colliantes, at ito ay iniintay na lamang mapirmahan at lagdaan ng ating mga konsihal ng bayan. At pagkatapos nito ay tayo ay magkakaroon na ng isang sangay bawat barangay ng barangay health what we call this Human Rights Action Center o yung BHRAC. At ito ay napakalagang pundasyon para sa ating karapatan tao at tuloy tayo ay meron ng kumbaga ay meron isang sentro ng pamahalaan dito sa ating barangay na kung sakali at tayo naapi o tayo ay nalampasan ng ating kapwa-tao ay pwede tayong sumangguni at magreklamo sa ating mga barangay Barangay Human Rights Action Center. So ito ay napakahalaga at pinatupad na nga at kasalukuyan kaming uma-attenda sa kasalukuyan nito at narito na ang mga Commission on Human Rights Advocates na nagmula pa sa ahensya sa Maynila at dinadala dito sa ating lungsod dahil ang ating Tanawan City Government ay first class city na ang buong Tanawan. So wala tayong dapat asahan kung hindi ang paglago pa ng ating ekonomiya at ang pagdevelop pa ng mga mga remote areas na pagdating ng araw ay magiging modern living na tayo. At yan nga ay napakagandang adhikain ng ating Commission on Human Rights upang matalakay at magbigyan tayo ng serbisyo at talaga ng mga
ang ating punong lungsod ay nakiisa sa adhikayang ito o sa advocates na ito ng ating Commission on Human Rights upang maipatupad sa ating lungsod ng Tanawan ang buong advokasya kung saan ang ating human rights ay pinapahalagaan. At nakita rin natin at nakasalamuha ang ating mga opisyal ng ating City Government of Tanawan, ang ating mga ibinotong konsihal, ang ating punong lungsod, at hindi nga lamang dumating ang ating mayora dahil may mga inaasikaso pa, at sa kasalukuyan ay ang mga what we call this, ang iba't ibang mga representative ng mga barangay at kasama na nga diyan ang ating Barangay Balele ay nagkaisa upang maitaguyod ang ating Barangay Health, Barangay Commission on Human Rights na maitalaga dito sa ating barangay, at sa kalukuyan pa ay talagang maipatupad ang adhikaing ito, at naniniwala tayo na ang karapatan ng bawat isa ay maipaglaban natin at maiprovide natin sa ating barangay. So yan lamang po ang ating report this morning, at napakaganda po ng mga talakayan dito sa ating ginanap na Commission on Human Rights orientation. Yan, what we call this is an orientation para tayo ay matuto at ang ating mga mamamayan ay magbukas ang isip at mabuksan tayo sa mga kailangan serbisyo para sa ating Commission on Human Rights. So yan lamang mga kabarangay ang report ko this morning, at umagang kay ganda at manatili tayong mahinahon sa takbo ng ating komunidad, at palagi tayong makiisa sa mga patakaran na itinataguyod ng ating sangguniang panunsod at itinataguyod ng ating sangguniang barangay. So upcoming, magkakaroon na tayo dito sa ating Barangay Balele ng isang barangay what we call this a Human Rights Action Center, o yun na tinatawag na BH-RAC. Ayan, so maraming salamat sa inyong pag-antabay, at palagi sana kayo sumuporta at nakaantabay palagi sa ating mga official report ng ating barangay. So bilang isang information officer ng ating barangay ay nagpapasalamat po ko sa pagtataguyod ninyo at sa pag-aabang ninyo palagi sa ating mga vlogs officially sa ating sa mga nangyayari sa ating barangay, at maraming salamat din sa mga suporta at sa mga nag-i-sponsor at nagsesend na stars. So maraming salamat sa inyo lahat. Yung pag-subscribe sa aking Facebook account ay napakalaking tulong po upang maihatid po natin pa mas malalo ang iba yung impormasyon para sa kaalaman ng lahat. So maraming salamat, and thank you so much for watching. At yan na nga, pinaparangalangan ang mga opisyal kung saan tumanggap tayo ng certificate of appreciation. Ayan, so nasaksihan naman natin ang mga picture kung saan naganap dito nga sa lobby ng ating City Government of Tanawan, at yan ay malaking bagay para sa ating lahat na masaksihan ang ganitong klaseng pagtitipon or orientation seminar, or what we call this ang Commission on Human Rights Mandato, Pananaw at Misyon, Republika ng Pilipinas, Komisyon ng mga Karapatang Pantao, at Commission on Human Rights. Okay? So malaking bagay ito mga kabarangay, itong pagkakaroon natin ng orientation seminar, or what we call this ang mga executive order na dapat sana ipinatutupad sa ating pamahalaan, and mainstreaming human rights through rule of law and access to justice, creation of Human Rights Committee, establishing Barangay Human Rights Action Center, and creation of Human Rights Action Team in Barangay Taytay, Municipality of Nagaland, Province of Laguna. Whereas the 1997 Philippine Constitution mandates the state to protect and promote the human rights of all pensions. So yung iba pang mga bayan at barangay sa ibang kapuluan pa ng ating Pilipinas ay napagkalooban na po nitong Barangay Human Rights and Action Center. So susunod na po ang ating barangay Balele na magkakaroon ng isang Barangay Human Rights Action Center, at ang buong Tanawan po na nasakupan ng 48 barangays, nasakupan ng Tanawan ang 48 barangays rather, ay magkakaroon din po ng Barangay Human Rights Action Center. At ito po ay napakahalaga, and thank you so much for watching, and see you on my next vlog again. Thank you.